nalubog po sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Davao City. Kaya naman, umagal ang takbo ng trapiko. Ayon sa Davao CDRRMO, nakabantay sila sa mga ilog na posibleng umapaw kapag maulan. Nabigla naman ang ilang residente sa barangay Binuangan sa Maco, Davao de Oro nang pasuki ng tubig ang kanilang mga tirahan. Umapaw na pala ang kalapit na ilog dahil sa lampas 2 oras na walang tigil na ulan. Putik at mga bato naman ang humambalang sa kalsada sa Don Marcelino, Davao Occidental. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng maraming motorista. Nagsagawa po ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar. 3 naman ang namatay dahil sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Sultan Kudarat. Patay po ang mag-ina sa bayan ng Lebak matapos anurin ng tangkain nilang tumawid sa ilog sa gitna ng malakas na ulan. Nangunguha naman ng niyog sa ilog ang batang 8 taong gulang nang siya'y malunod. Nangako po ng tulong sa mga naulila ang lokal na pamahalaan. Ngayong pong Lunes, asahan muli ang maulang panahon sa Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone ayon sa Pag-asa. Apektado rin po ang Visayas at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa halos buong bansa, kasama ang ilang panig ng Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Pinaalerto mula sa banta ng baha o landslide ang mga lugar na ilang araw nang inuulan. The Vice President makipagkitang busy sa Filipino community sa Qatar bukas, May 27. Magtatagal siya roon ng ilang araw bago tumuko naman sa The Netherlands sa May 30, June 2 at June 3 para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa International Criminal Court sa The Hague. Makikisa rin ang busy sa pagtitipon ng ilang Filipino community sa harap ng ICC Detention Center sa May 31. Katakdang bumalik sa bansa si Vice President Duterte sa June 4. Isang araw matapos ang itinakdang pag-convene ng impeachment court ng Senado. Sa kapapasok lamang na balita, naaresto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang isa sa mga kapwa-akusado nila Attorney Harry Roque at Cassandra Ong sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 dahil sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porac, Pampanga. Kinilala ng CIDG ang suspect na si alias Marlon na nahuli sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga nitong May 22. Si Marlon ang operation officer ng security agency na nagbabantay sa Lucky South 99 kung saan naganap ang trafficking. Wanted din ito dahil sa 10 counts ng qualified trafficking in persons kung saan walang inirekomendang piyansa ang korte. Samantala, nagbabala si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III sa iba pa mga akusado na sumuko na lamang dahil 24/7 na kumikilos ang kanilang binuong tracker team. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, magkakaroon ng 20 sentimos kada litro na bawas sa presyo ng diesel, habang dagdag na 10 sentimos sa gasolina at rollback na 40 sentimos kada litro sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Nakatakdang talakayin ng Pangulo ang mga isyu sa seguridad, ekonomiya, taripa mula sa Estados Unidos at ang pangangailangang magkaisa ang mga ASEAN member. Isinusulog din ni PBBM ang pagtutok sa kapayapaan kasunod ng international law at ang tamang paggamit ng artificial intelligence. Habang nasa ibang bansa ang Pangulo, pansamantalang mga ngasiwa sa bansa, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boyeng Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Kasunod ito ng apela ng Korean Embassy at Korean Community sa Pilipinas na ipatupad ang desisyon ng Court of Appeals kung saan binaligtad ang dating akwital ni Dumlao. Ayon kay Bersamin, nananatili sa bansa si Dumlao ayon sa immigration records, kaya't walang dahilan para hindi siya muling arestuhin.
mga lugar na may jurisdiction. Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, gaya ng EDSA, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Katipunan Avenue at iba pa. Gamit ang CCTV, huhulihin ang mga traffic violator at dadaan sa proseso ng review, validation at verification bago ipadala ang notice of violation sa rehistradong address na may-ari ng sasakyan. Maaari contest online ang violation sa pamamagitan ng QR code at ang pagbabayad ng multa ay maaaring gawin sa Landbank, Link.Biz portal o sa MMDA Redemption Office sa Pasig City. Ayon sa DOTR, nangyari ang insidente sa bahagi ng Paloyo-Nabua Crossing sa pagitan ng Lourdes Yang at Bato. Dinala naman sa ospital ang mga nasugatang pasahero ng bus na ngayon ay ligtas na. Pinagpapaliwanag din ng DOTR ang PNR sa kakulangan sa safety measures at inatasan nito na tiyaking hindi na mauulit ang insidente. Isang barko ang lumubog sa baybayin ng Kerala, India, lula ng 640 container na may hazardous chemical tulad ng calcium carbide. Ayon sa Indian Navy, ligtas na nasagip ang 24 na tripulante mula Georgia, Russia, Ukraine at Pilipinas matapos magpadala ng distress call ang MSC Elsa 3 habang patungong Kochi. Naka-alerto na ang Indian Coast Guard para sa posibleng polusyon sa karagatan dahil sa 370 tons na langis na mula sa barko. Sa ngayon, wala pang ulat ng oil spill, ngunit nananatiling nakabantay ang mga otoridad sa marine ecosystem ng Kerala. Pinaslang ang kontrobersyal na dating opisyal ng Ukraine na si Andrei Portnov sa isang car park sa Madrid. Pinagbabaril si Portnov matapos ihatid ng kanyang mga anak sa isang American school. Patuloy na tinatalakay ng Ukrainian media ang mga bantang binitiwan ni Portnov laban sa mga mamamahayag, pati na rin ang kanyang matibay na ugnayan sa dating pro-Russian president na si Viktor Yanukovych. Dating abogado si Portnov bago pumasok sa politika. Nagsilbi siya sa administrasyon ni Yulia Tymoshenko, ngunit lumipat sa kampo ni Yanukovych noong 2010. Kalaunan, naging deputy head siya ng presidential office at isa sa mga nagtatag ng National Criminal Code noong 2012. Mahigit isang dekada ring inuugnay sa pagsasampa ng kaso laban sa mga kritikong mamamahayag sa mga korte at hukom na umano'y kontrolado niya. Noong 2014, lumipat siya sa Moscow, ngunit nananatiling aktibo sa politika sa pamamagitan ng kontrol sa pro-Kremlin TV channel na News One. Naipit sa hidwaang politikal ang Harvard University, isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan sa Estados Unidos, matapos ipag-utos ng administrasyong Trump na bawiin ang kapangyarihan nito na tumanggap ng mga dayuhang mag-aaral. Ito ay matapos akusahan ng administrasyon ang paaralan na nagsusulong umano ng anti-Semitism at may ugnayan sa Chinese Communist Party o CCP. Dahil dito nangangamba ang libo-libong estudyante sa posibleng pagkaantala, pagkansela o pagbawi ng kanilang visa. Karamihan sa mga apektado ay ang mga Chinese nationals na bumubuo ng halos ikalimang bahagi ng mga estudyante ng Harvard. Ilan sa mga mambabatas ay nagpahayag ng pagkabahala sa umano'y impluwensya ng CCP sa operasyon ng paaralan, dahilan upang maglabas ng direktiba si President Donald Trump. Samantala, kinatigan ng korte ang apela ng universidad at pansamantalang pinigilan ang pagpapatupad ng aksyon mula sa pamahalaan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita ang Hari ng Britanya sa Canada bilang reigning monarch at nagkakataon ito sa panahon ng matinding tensyon sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Ang pagbisita ni King Charles ay inuturing na sagot sa mga paulit-ulit na banta ni US President Donald Trump na gawing ika-51 estado ng US ang Canada. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang malinaw na mensahe ng soberanya.